So ito po, mga kababayan, yung sunod, puputi, mawawala lalo kilay niyan. Di ba? Oo. Ma'am Ems, kiti-kiti hilo po. Di ba? So ito, mga kababayan, yung sunod. Ano nga ba itong sunod? Naku, mga kababayan, ito pa. Isa ito sa hindi rin nanalo nung eleksyon at kasali ito sa Duterte. Oo. Sino ba ito? Ito po yung gumawa ng libro na pinadisbar ng pamangkin ni Binay. Sino nga ba ito? Si Vic Rodriguez po. Ano nga ba itong kay Vic Rodriguez? Mga kababayan, nanawagan po si Vic Rodriguez. Ano nga ba ang sabi? Si Vic Rodriguez, mga kababayan, ay nanawagan po sa mga galit kay Vice Ganda. Bakit? Kasi daw binastos daw ni Vice Ganda si Digong sa Jitski Holiday. Ito po, basahin ko lang po Dito po sa People's Tonight, mga kababayan, si Vic Rodriguez. Pagkatapos i-disbar si Vice Ganda naman ang ipinadisbar nung pamangkin ni Binay. Si Vice Ganda ang tinirada. Ang sabi, nanawagan si dating Executive Secretary Vic Rodriguez, dapat hindi natawagin yung dating executive, dapat Vic Rodriguez na lang kasi nag-traitor naman kay PBBM yan. Nanawagan si Vic Rodriguez sa publiko na i-boycott ang fast food chain na iniendorso ng TV host at komedyanteng si Vice Ganda matapos di umano'y bastusin ang huli sa dating Pangulong Duterte ng isang concert performance. Ito ay matapos gawin ni Vice ang Jitski Holiday sa kanyang concert kasama si Regine Velasquez kamakailan bilang patama kay Digong. Isang TikTok video nitong Biyernes, August 15, sinabi ni Vic Rodriguez na nakakasakit ang biro ng komedyanteng si Vice Ganda sa West Philippine Sea International Criminal Court at kay Duterte loyalist. Giit pa niya, may sinabi rin umano si Vice laban sa miyembro ng Iglesia ni Cristo, si Marcoleta. I-boycott po natin ang McDonald's, lahat ng programa ni Vice Ganda, sumusubra na ang kayabangan at kabastusan nito, sabi ni Vic Rodriguez. Samantala, wala pang pahayag ang naturang fast food chain kaugnay rito. Naku, mas lalong mamahalin ng tao itong fast food. Ayan po, mga kababayan, ang sabi ni Vic Rodriguez. So ito po hindi lang po yan sulat, video mismo, pakita natin. Para hindi po kayo mga kababayan, video. So, pakita natin video. Ito, saan ba yung video? Ito po. Video ipakita natin. Na si Vic Rodriguez nagsalita na ipapaboykot niya. Ito po, mga kababayan. I-boycott yung sahod po ngayon. Sana yung mga nanananghali, kung kayo po'y nag-iisip-isip. Luzon, Visayas, Mindanao. Lahat po, yung ating mga kapatid sa KOJC. At hindi rin pinaligtas ng Vice Ganda yung ating mga kaibigan sa Iglesia ni Cristo. Kung hindi pa ho kayo nanananghali at nag-iisip-isip, wag ho muna tayong mag-McDo. Po muna tayo McDo. Hanggat si Vice Ganda ang endorser niyan, wag po muna tayong tumangkilik ng McDonald's. Luzon, Visayas at Mindanao, lalong-lalo na dyan sa Mindanao at sa Visayas at dyan sa Davao. Hanap po muna tayong iba. Ganda. Ating pong pag-uusap. Mga kababayan, naniwala na sana ako. Maniwala na sana ako dun sa panawagan ni Vic Rodriguez na i-boycott ang McDo. Maniwala na sana ako Alam niyo kung bakit hindi ako naniwalang tuluyan? Kasi nung tumakbo nga tong senador, hindi nga siya binuto hindi nga umabot milyon ang bumoto sa kanya Tapos ngayon mananawagan ka, Luzon, Visayas at Mindanao. Ipapaboykot mo yung McDo. Nung tumakbo ka nga, senador, wala ka halos bumoto sa'yo. Sinong maniniwala? Diba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, halos lahat po ng mga DDS, puro po may mga saltik. Bakit? Kung talagang mga powerful kayo at i-boycott ninyo ang McDo, gawin ninyo. Huwag kayong magsalita. Kasi kami, hindi naman kami tanga Sinong maniniwala sa inyo? Yun ngang followers ni Vice Ganda, nasabi nyo na walaan ng 1 million, 19,800,000 pa rin, so 200k lang ang nawala. Tapos ngayon, nagto 20 million na naman.
Oh, so akala ko ba ang mga DDS 32 million? Paano pa kami maniwala ngayon sa panawagan ni Vic Rodriguez na i-boycott ang McDo kung siya nga mismo nung tumakbo nung eleksyong midterm election? Yeah. Hindi nga nanalo. Sinong maniniwala? Di ba? Sinong naniniwala? Hindi ako maniniwala sa panawagan. Wag ka. Sus, paik-ik lang yan. Para lang yan makilala. Exposure lang yan. Sumakay lang yan sa topic. Bakit? Baka naman kasi meron na namang ipopromote na libro. Yeah? Huwag na kayong maniwala dyan sa panawagan-panawagan na yan. Kasi nga, kung sila nga mismo nung tumakbo sila sa eleksyong 2025 midterm election, hindi nga binoto tapos manawagan ka, sinong makikinig sa'yo? Maniwala na sana ako eh. Kaso lang parang hindi naman kapanipaniwala. Kasi nung tumakbo, wala nga bumoto. Di ba? Tumakbo nga, walang bumoto. Tapos ngayon, manawagan ka pa. Sinong maniniwala? Di ba? Sabi nga ni PBBM, aba, kung ganun ang sinasabi niya, bakit nagtrabaho pa siya sa akin ng ilang buwan, ilang taon? Kung totoo man ang sinasabi niya, bakit nagtagal siya sa akin? Di ba? Mga kababayan, yan sabi ni PBBM. Kung maniniwala kayo dyan na ma-addict ako at kailangan ko ng hair follicle test, bakit nagtagal siya sa akin? Hindi ko lang napagbigyan, parang kinalaban na ako. Yan sabi ni PBBM, di ba? Mga kababayan, ano sabi ni PBBM? Aba, kung maniwala kayo dyan sa sabi-sabing hair follicle test at kung addict ako, bakit nagtagal siya sa akin? Hindi ko lang napagbigyan. Sa kanya sabihin ganun. Ano nga ba yung napagbigyan na yan? About sa libro nga. Diba? Diyos ko, tigilan yun eh. Huwag kayong mag-vlogger. Marami na kami. Dadagdag pa kayo. Diba? Attorney, huwag ka na mag-vlogger. Marami na kami oh. Ang dami ng DDS na bubo, dadagdagan mo pa. Diyos ko, mahihirapan na naman yung mga supporter niyan kung kanino sila manood. Si Harry Roque, nagtatalino-talinuhan, tapos dadagdag ka pa, nandun pa si Banatbay, nandun pa yung mga ibang vlogger, si Marlica. Malilito na naman yung mga viewers sa DDS na bubo niyan. Kanino ba kami maniniwala sa sinabi ni Vic, ni Harry Roque, ni Marlica, o ni Banatbay? Malilito, dadami tayo niyan. Pero hindi tayo magkagrupo, magkaiba kayo Sinong sisihin nyo dyan? Si Marcos? Panahon pa ni Digong yan. Hindi kay Marcos yan. Di ba? Tapos binutata pa ni PBBM kanina si Chis na panood ko. Members of the Senate, may balak pa atang pumasok sa Supreme Court. Chis Escudero, ex-President Gloria Macapagal Arroyo, gumaganon si PBBM. Napahiya pa siya doon. Sabi ko sa inyo mga kababayan, alam nyo si Chis Escudero, dahan-dahan itong puputi buhok nito. Puputi talaga buhok ni Chis, mga kababayan. Bakit? Ikaw ba naman sunod-sunod na kamalasan ba naman? O ngayon, kung may impeachment si Sara na complain, imposible walang mag-complain sa kumilik niyan. Mga kababayan, napaka-imposible na walang mag-complain sa kumilik niyan patungkol sa pagtanggap. Kasi ang dami pong politisyan, mga kababayan, na, di ba minsan pag dumaan kayo sa sa highway, kita nyo mga tarpaulin, donated by friends of. Tapos nakalagay doon, Ramon Ang. Donated of Ramon Ang and friends of Kent Garcia. Donated of Ayala Groups of Company and Friends of Garcia. May mga ganyan-ganyan yan eh. Siyempre nakikita yan. Nako, insertion ka pa. Ayan ka tuloy.